Lord, before we start some prayer reading tonight, we are saying thank you for everything that you have done to us for the since the beginning of this day sa Papukaw ng Samoa, Lord. We thank you for reminding us that your mercy is new every morning. And we thank you, Lord God, for sustaining us throughout the week. Na hindi kami protektahan, Lord, hindi sustain, Lord God. And we thank you, Lord God, sa opportunity to be here today, Lord. We thank you, Lord God, not so good weather, Lord God. But we thank you, Lord God, because we know that the reason that we are here today is because we are here today. So, pasalamat, Lord God. We are grateful of the things that you have done with us. Even though we don't deserve anything, Lord. As we start this prayer meeting, Lord God, we're asking for forgiveness, Lord, sa mga buhat ng sa alagayin mo. Sa mga butang, Lord God, na wala kang yamaya. Sa mga butang ng susan ng home, Lord, it's not pleasing to your sight. And Lord, we are here today not because of this our routine every week, but we are here today, Lord God, because we want to honor and glorify your Spirit and your truth. Because we all know, Lord God, na you are not looking for our presence, but you are looking for our heart. So Lord, we are asking for forgiveness for everything that we have done. We are letting na busy sa mata ng prayer meeting. And Lord, we also ask for wisdom sa preaching the word, and we glorify the Lord in everything that we do. In Christ's name we pray. Amen. Oh, Pastor Leon. May gabi sa tanan. Bring yung mga Bibles sa Acts chapter 16. I'm sorry, Acts chapter 15, verses 36 to 41. I would like to talk about how to come up with a compromise if you are in a dispute with someone. Ang issue is gray issue. Para ba katong message last Sunday, gray issue. Dili siya black, di pa siya white. It's in between. Di siya mali. It's both are correct. And it's just that dili pwede ang duha isabay, isa lang gyud dapat. So, okay lang ito kung ang option, yung choices are right and wrong. Kay automatic yun na, right yun ang imong pilihan, usang correct, usang maayo, usang godly. But what do you do pag puros tama, walay mali silang duha, is just that, dili pwede nga sabayon nimo. So what must you do pag niya na? Ang answer ana is come up with a compromise. May kag-compromise. It is an arrangement wherein both parties win. Walay kanang napildi, both nakadaog because na may ni-come up nga compromise. So when say compromise, na mo na siya. Compromise meaning meeting in between, meeting in the middle. How do you bring two parties together at the middle? Okay? Kaya naman yung mga times na ay mga disagreements o niya lahig-lahig mga views, pero dapat isa lang ka-view ang matuman. Isa lang ka-view ang matuman. So how do you do it? Niya, puros man tama. So that's why this is where you come up with a compromise. Walay compromise sa dautan, walay compromise sa mga false doctrines, walay compromise sa wickedness. You don't compromise, you don't bargain with evil, with false teaching. Out of the picture na, dili na mao akong context na. Ang context ako ang i-share sa inyo is puros tama, puros maayo, pero dili pwedeng ang duha sabayon. Naka-experience naman na before? Naka-experience naman na before? Because that will happen. No? It will happen. And so, what must we do? Na ako'y nakita nga, actually, this is something na more about, gusto ko ani nga topic, so mangita kong verse to support that topic. No? It's not that, even this topic is not something akong prepare
tungod kay mo niya ang gusto na ko iwalin someday. But rather, this is a result sa kanang daily devotion ba, kanang daily Bible reading. No? We do it, no? Bible meditation. Then, di ba naman tayo, katong nakaagi na itong level 2 sa discipleship, small group discipleship, ang last lesson is kuan man to, Bible meditation. You have 6 or 5 questions to answer. Akong ginabuhat is I just don't answer the 6 or 5 questions. I make an outline sa Bible verse for the day. And sa kuang schedule katong Wednesday, naanak ko sa Acts chapter 15 verses 36 to 41. So basahon na ako ang passage, then ako dahil iasa akong sarili, unsa man ang message, unsa man ang issue diri, unsa man ang kining pinaka-main issue or topic ang akong nakita ani nga passage. And ang akong nakita here is the issue on compromising. On compromising in gray nga mga issues, mga disputes nga involving gray issues. And so, anong gitawag siya gray? Kaya ang gray man good na mixture of black and white, right? Dili siya black, dili siya white. It's a mixture of black and white. And that's why gray issue, because puro sila okay, both sides are okay, and then you meet halfway. No? You meet halfway because di man, sa damang mga cases nga, dili pwede nimo sabayon ang duha. Puros tama, pero dili pwede sabayon ang duha. Depende mo muna sa situation. So I see here exactly that situation. Ang nagbangi diri si Apostle Paul o si Kuan katong ihang missionary mission pastor niyang partner si Barnabas. And they have a dispute nga matud pa sa verse 39, very sharp ang ilang kunong contention, ang ilang dispute was so sharp between them. And so usahaw nila ni pagsulbad nga ang ending is both parties win. Walay kanang naagabyado sa ilaha, puro sila na nakadaog ani nga di ni siya dali himuon kana mukamap ka og compromise because tama man ka unya ang imo hapong kaatbang tama pud pero kay di man lagi pwede sabayon ang duha, isa lamang gyud dapat mo na nga diri mo sulod ang the art of compromise, no? The art man good pud siya good, no? It's an art kasi it really takes skill man good to do it. So we have here a case of a dispute involving gray issue, dili black, dili white, and then to solve the dispute, to solve the issue, both parties came up with a compromise. Okay. So atong basahon ang verses 36 hangtod sa verse 41. Acts chapter 15. Acts chapter 15 verses 36 to 41. Shall we all rise together as we show respect sa pulong sa Ginoo by reading this while standing? I'll read verse 36, you read verse 37, and so forth. But sa verse 41, sabay ta magbasa. So I'll read verse 36. And some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. The contention is so sharp, they departed us And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Altogether, verse 41. And he went into Syria,
the churches. May God bless the reading of His Word, and may God bless the preaching of His Word. Let us pray. Heavenly Father, give us understanding sa imong word karon, and enable me and give me grace also to expound your word. May we learn a lot from this. In Jesus' name, amen. Okay, manglingkod ang tanan. So, unsa man ang kuan, unsa man ang undertaking, unsa man ang kuan gidayan, unsa ang kana bang gusto nila mahitabo ni Paul og ni Barnabas, kay sila man gud ang partner sa mission work man gud na dapat man gud partner gid na, no? Naay missionary helper, naay missionary og ang isa helper or assistant. Ang ilahang plano was to visit the churches nga ilahang gipang plant before. So gikan sila sa Antioch, nagbisita sila sa mission sa Antioch or church sa Antioch, kay naay kuan dito na ay problema sa doctrinal o behavioral. So miadto sila sa Antioch. Ang kining Antioch ang nag-start gyud ani ang church sa Jerusalem, no? Ang pinakauna nga church ang Jerusalem ang gyud niya, nag-branch out, nag-mission, naghimo, nagplant og mga churches niya. Isa sa mga mission sa Jerusalem church kining Antioch. Yung nagka-problema ang Antioch, katong nahimo na siyang church, na problema sa Antioch. So gipadala sa Jerusalem church si Paul ug si Barnabas. At tuaragod ang church sa Antioch kay nagka-problema sila dito. So giadto ni Paul ug ni Barnabas niya nasulbad ra, nang troubleshooting sila dito. Kay murabag katong hitabo po sa Pasig ba nga nagproblema po sila dito, doctrinal o behavioral. So gipadala sa church ako og si Pastor Paul, and then katong uban nga nag-uban namo in their own and involuntarily, may uban sila sa mua. Pero ang gi-authorize nga mo ato dito ako si Pastor Paul. Maginana po nang naitabo. So naay problema sa isa sa mga churches nga gisugod sa church sa Jerusalem, unya ang gipadala to solve the problem dito sa Antioch was si Paul, were Paul and Barnabas. So, pero now, katong nasulbad na ang problema, nakaisip si Paul nga before ta manguli sa Jerusalem para i-report nato ang atong na-accomplish, before ta mobike sa Jerusalem sa ato ang mother church, muagi sa gudta sa ubang mga lugar nga nakaplan pud taglaing churches kay gusto po nako sila bisitaan, unya encourage, walihan. So mo to iyang giingon kang Barnabas, no, madto pa sa verse 36. And some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Bisitahan daw nato sila kay kanang dugay-dugay na pod nga wala to sila na nahimamat. So let's see how they are doing. Okay. So mo na ang undertaking. Pero ang problema is this, because mother pa sa verses 37 to 38, gusto ni Barnabas, so hinsugot si Barnabas nga before sila mobike sa Jerusalem, wagi sa sila sa mga syudad nga nagwali, nga before nagwali sila og naay mga churches nga natuko dito. Ang problema was because gusto ni Barnabas nga ubanon si John Mark. Now kisa man si John Mark? Si John Mark mao na siya ang partner ni Apostle Paul before sa mga previous nga mga mission work ni Apostle Paul before. Now unsay problema ka John Mark? Gibayaan niya si Paul sa ere. Hinkalit lang siya gahawa, hinkalit lang siya absent without leave, nag-awol si John Mark. Because si John Mark was a young man, unya mura siya na stress o na discourage or mura siya ba og nabigla ba na culture siya inani dayang mission work, murag di na ako ni kaya madto pa niya katong madto pa sa 38 dito niya gibiyaan si Paul sa Pamphylia. Madod pa niya. Sabi niya, di ko musugot nga muuban si John Mark nato. Gibiyaan na baya ko na before. Usa may assurance nga di ta niya biyaan karon. Niya si Barnabas gusto niya nga ma-restore si John Mark. Gusto niya ma-restore ba, ma-encourage balik.
nga kanang kini nga babae sa mission work. Pero si Paul hintagam na. Sabi niya, di ko. So, he-insist man si Barnabas, he-insist po si Paul. And grabe ang ilang kontensya kay Mother pa sa verse 39, it was so sharp between them. Nag-raise na siguro ang voice ni Paul. Kay kato si Paul, choleric man to. Cholerics is upat na kaklaseng personalities, no? Type of personalities. Kining mga sanguines, wala sila mga friendly, outspoken, kining nga mga tao, bubbly. Ang mga choleric, maupod, pero they are more strong, no? They are strong, they are born leaders, and they are kining argumentative, they are, kung ang weakness lang po ng mga choleric, they are kining harsh, no? They are harsh, and result-oriented maguna sila. So, niya na po tong mga introverts, and under sa introverts mo ng mga phlegmatics, mga easygoing na mga tao, way libog ang mga tao, kining mga phlegmatics mo ng mga sensitive, mga deep thinkers, and suspicious ng mga tao. No? And so, kining, so si Paul, strong personality, leader, debater, kay lawyer man eh. And so, gabi ang ilang contention between the two. Okay, so that was the problem. So the undertaking was to visit the churches in every city nga nakaplan sila mga simbahan. Ang problem was, kay gusto ni Barnabas, nga uban nun si John Mark. Pwede mo sugod si Paul, kay mitagam na si Paul kang John Mark. Okay, what was the solution? Ang solution was, may come up sila compromise. Ang compromise was this: Barnabas will take John Mark with him, anya si Paul, para napot siya assistant o partner, he will take Silas with him. Silas was his previous partner also before. Kini si Silas. So naka-experience na siya kang Barnabas, naka-experience na po si Paul nga ma-partner si John Mark, na-experience na po niya Apostle Paul nga kauban niya sa mission work si Silas. And so, si Silas ang gipili ni Paul nga mahimo niyang kauban. Unya, kay daghan matong syudad nga ilang adtuan. So, ang plano is, si Barnabas ug si John Mark mubisita sa mga churches nga naa sa Cyprus. If you notice sa verse 39. Unya, si Paul ug si Silas, dito sila mubisita sa mga churches nga naa sa Syria ug sa Cilicia. Okay? So, nasulbad ra. Now, diri nato ma-learn ang principles of compromise. No? So, kining dili man mali si Paul, nga di niya dalon si John Mark, kay mitagam naman siya kan John Mark. Unya, unsa may assurance nga di na sila biyaan karon. Thinking ni Apostle Paul nga di pa ready si John Mark. Tama po si Barnabas, kaya ang iyang purpose is to restore, to encourage. Gusto niya nga mabalik si John Mark sa ministry. So, puro sila correct. So, usaw nila na. Okay? They have to make a compromise. Okay? Compromise. Hindi man mo give in si Paul, di po mo give in si Barnabas. Sharp good, sharp. Ang ilahang contention, sharp. Meaning, nanay mga sharp words. Nanay sharp emotions. Hait na ang mga ginapanulti. Sharp man. Tensyonado. Okay, now karon. Ang goal is to compromise. Unya, ang goal sa compromise is this. Okay, the first is to come up with a win-win solution. Mao gina ang compromise, meeting halfway, meeting in the middle. Tama man si Paul, tama po si Barnabas. So saan pagsubad sa issue? Meet in the middle. Come up with a win-win solution. Now, second principle. Dili ka maka-come up og win-win solution kung dili ka willing mo sacrifice.
You cannot have it all. Dili pwede na. You cannot have the best of both worlds. To come up with a compromise, to come up with a win-win solution, you must be willing to give up something. But at the same time, ang imuhang goal, matuman gihapon. So, unsa man ang gi-give up ni Paul? Ang iyang gi-give up, na di niya mahimong kauban si Barnabas, o gunya, dili na tanang syudad ang iyang mabisita. Pero nga nung win solution man siya, maski na siya gi-give up, tungod kay, makaadto manggihapon siya sa mga syudad. Makaadto manggihapon siya sa mga churches nga iyahang mabisita o ma-encourage. Pero di lang niya mabisita tanan. O gunya, di na si Barnabas ang iyang makauban, kundi someone else na po, si Silas. Si Barnabas po, he had to give up something. And what is that? Nga di na po niya mabisita ang tanang churches nga gusto niya bisitaan. Nga second, di na si Paul ang iyang makauban, kundi si John Mark. Unsa ang win solution, unsa man ang win part dito? Because ang iyang desire nga mabalik si John Mark, mabuhat niya. Okay? So, muna siya. Now, ang ikatuloy is this. When you come up with a compromise, which ang goal sa compromise is to come up with a win-win solution, party 1 wins, the party number 2 wins. Second point is, if you remember, dili ka makabuhat ana, kundi po ka willing mo give up og something from you. Win-win solution cannot happen kundi po ka willing mo give in. Okay? Ang ikatuloy is this. It is okay nga na kay i-give up ka something for as long as dili nimo mag-give up ang usa gitong ultimate ug ang pinaka-importante sa tanan. You have to know unsa man gyud ang unsa man gyud ang ultimate goal, unsa man gyud ang pinaka-importante aning tanan. Now listen to this. Number 1, unsa man nga ang Dios mahimaya. Do you think nahimaya ang Ginoo silang quarrel? Wala. Pero ang pag-compromise will glorify God. Kaya dito man makita nga di day sila selfish. Dito nila makita nga willing day sila mo sacrifice, willing day sila mo compromise. They regard each other highly. So unsa man gyud ang bottom line diri nga ang Ginoo mahimaya. Oh. God is glorified. Number 2, maiwasan ang quarrel kay di siya good. Dili siya good makastumble sa mga weak nga mga members sa church, sa mga missions, makadaot sa name ni Christ, makadaot sa name sa church. Ang imong testimony madaot. Labi na nga si Paul, missionary, pastor, sila Silas, sila Barnabas, sila John Mark, madaot ilang testimony, madaot ang name ni God. Unya, it does not promote spiritual growth. You see? In other words, na-realize nila ni Paul ug ni Barnabas nga ang mission, ang pagwali ang pagbisita nila sa mga churches, dili na ito ang pinaka-importante nga issue. Na-realize nila ang pinaka-importante na nga issue na ang Ginoo mag-glorify. O unya, mapakita nila ilang gugma sa isa't isa. And so because they know what is important, they were willing to compromise. They were willing to give up something. Kaya para sila secondary na day nga issue ng makawali sila makabisi. Ang secondary day nga issue ang mission work. Because come to think of it, God can use anyone para sa iyang buluhaton. Di lamang si Paul ang naa dito. Napamantong sila Peter, sila Philip, sila Nathaniel, sila James. You see that? Na-realize nila nga, we are not indispensable. Anytime pwede ta kambyuan sa Ginoo. Grasya lang ni nga gigamit as Ginoo. So let's stop our fighting and let's compromise.
So sa compromise, mga igsoon, you just have to know what is the most important thing. O para nila ni Paul and ni Barnabas, it's not the mission work. It is that God will be glorified. And God was not glorified sa ilang away. And second, nga they will show how much they love each other. Gugma sa isa't isa. Nakalimot sila, uy, di naman ni loving ning atong gibuhat. So dito, gipakita nila ilang love sa isa't isa by what? By compromising. They decided not to be selfish. After all, love is what? Unselfish. Dili ba? So, na sila yung nag-give up, na sila yung na-sacrifice, pero at the same time, natuman ang ilang gusto. Nag-glorify nila ang Ginoo, na-show nila ang love sa isa't isa, nakabisita pag-yun sila sa mga churches na gusto nilang bisitaw. Kaso lang, di lang silang dua ang magsabay. But it's okay. Because the mission work is not the most important thing. You see? Unsa man atong purpose, then this is where reminding ourselves kung unsa gid ang purpose sa kinabuhi. It is to fear God and keep His commandments. Kining mission work, kining ministry, kini atong trabaho, these are just avenues or opportunities nga gihatag sa Ginoo sa tuwa aron ma-express nato, ma-show nato nga atong purpose sa kinabuhi. Nga sa imong workplace, sa imong studies, sa imong pamilya, sa imong ministry, you show that you honor God and you keep His commandments. So, coming up with a win-win solution, importante gyud kayo that you know unsa man gyud ang pinaka-importante sa tanan sa kinabuhi nato. It's not ministry, it's not missions, it's not church activity, it is the glory of God. Because even sa imong balay, you can glorify God. Not just in church. And second, to love one another. To love one another. And so, nasulbad ilang problema. Because na-remind man sila nga ang pinaka-importante man na anitanan. Dili man ang mission, ang ministry. Pwede man gud ta mag-away sa mission, pwede ta mag-away sa ministry, pero ang Ginoo wala na himaya. Pwede po nato mahimaya ang Ginoo maski wala ta sa church. And dito nila na-realize, and that's why they were able to come up with a win. They were able to compromise and came up with a win-win solution. But di na mahitabo kundi sila willing nga mo sacrifice. And they were willing to sacrifice because everything is worth sacrificing for the sake of glorifying God. Everything is worth sacrificing. Everything is worth giving up kung mao man ni ang makahimaya sa Ginoo. Kung mao man ni ang way para maipakita nako how I love my brothers and sisters, no? Diha sa pamilya sa Ginoo. Amen? Amen. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we give you thanks. It's importante gini, Lord. Importante gid para sa mga nga nakabalog gid mi sa among purpose. Because the purpose of our lives is to glorify you in everything we do. Walay makalabaw pa niana. And that's why kaya namo mo compromise. Kaya namo maging unselfish. Kaya namo mo kama og win-win solution. Lagay times, Lord, nga ihatag na lang namo ang uban sa uban ang tanan. Because we trust nga ikaw ra pod, Lord God, ang bahala sa mua. Mo provide sa among mga panginahanglan. Importante, Lord, nga ikaw na himaya.
Sa among mga ginasulti, sa among relationships, even sa among pagbuhat sa ministry, pagbuhat sa mission work, pagbuhat sa buluhaton sa church. Lord, thank you, Father. Pag-deal og mga disputes, mga tensions. So, Father, Lord, thank you so much sa example nga gipakita ni Paul ug ni Barnabas. Puro sila insakto. But thank you, Lord, na-remind sila kung sa gyud ang pinaka-importante sa tanan. So, Father, Lord, may we follow their example because mao man ni ang makahimaya si Muha. Ag mao po ni ang way para maipakita namo ang gugma namo sa isa't isa. So, Father, Lord, this I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa Ginoo no, sa paggamit at sa Diyo na